mapapasama tayo sa Akingan today. Hala ko! Kasi makakasama natin si Miss Cheryl Cruz! Hindi tayo nakapag-internalize. At diba, try natin. Pero syempre, as a girl kada, ready kami dito. Always. Always ready. Kaya naman, para malaman natin why she's here, panoorin po natin to. Bata pa lang, nakitaan na siya ng potensyal sa pag-arte. Kaya noong mapabilang sa seryeng Basang Sisiw taong 1981, binigyang parangal ang kanyang husay sa pagganap bilang isa sa mga batang bida. Nakuha niya lang naman ang una niyang FAMAS Award for Best Child Actress. Siya si Cheryl Cruz. Mula niyon, nagtuloy-tuloy ang spotlight para sa kanya sa showbiz industry. Kilalang-kilala natin siya sa kanyang kontrabida roles at isa na rito ang kanyang pagganap bilang Valeria sa seryeng Bakekang. At bukod sa pag-arte, may talent din siya sa pagkanta. Ang Mr. Dream Boy ay mas lalong nagpasikat sa kanya. At ngayong Miyerkules, bumisita si Cheryl sa atin para ihandog ang bagong pelikula na pinagbibidahan niya, ang Kapatiran. Kada! Let's all welcome Cheryl Cruz together with Mr. Marcos Mama. Ay, wow! Ayun na! Good morning! Welcome, welcome! Good morning! Good morning, Diana. Please have a seat, guys. Hello po. Good morning! Hello mga kada! Good morning sa inyong lahat. So nice to be here in Net 25. Walang kupas. Thanks for Grabe. being here. Thank Good you for... morning po, Sir Marcos. Good morning din po. Bati po muna kayo sa mga fans. Kayo. Apo, magandang umaga po, no? Kada umaga, maraming salamat for this opportunity na makapanayan po ninyo along with my lead cast, no? Cheryl Cruz. At saka binabati ko po lahat ng mga constituent natin sa Lanao del Norte, sa kay Governor Cali de Mamporo. Maraming salamat. Hi sa mga taga-nunungan na nanonood. Cheryl, what does it feel like to keep hearing Mr. Dream Boy? Feeling ko para sa akin parang national anthem. No, it's such a delight because from way back when I was 16 years old, when I actually did the song, hanggang ngayon, alam pa rin ng mga tao. And it's been how many decades? So actually, it's a novelty song na rin. And not only that, ang dami na rin mga artists na kumanta nitong awitin na ito. Like the late Miss Pilita Corrales, andun sa kanyang mga concerts, kinakanta. So it's such a privilege. Goosebump Such a moment yan, privilege, oh. yes. At saka, for Miss Regine Velasquez to say na it's up there with Mr. DJ, di ba? What an honor. Totoo naman. Pero iset up mo nga, Cheryl, when you were 16 and you were given this material para kantahin, ano ba yung was Anong it, feeling? no, was it like, were you, of course, there's no way for you to know na ito yung magiging national Magiging, anthem yes. decades later. Pero, what was it? Like, was it really meant for you? Isinulat para talaga sa'yo? It was really written for me by Snafu Rigor, the late Snafu Rigor. He was my producer dun sa first album ko na Cheryl, Underway Records. And I have to thank, of course, the memory of Miss Belyatan of WIA and then naging Universal Records. So, it was really written for me. Yung time na meron akong kapareha dun sa Seiko Films sa Romnick, so kami yung pinupush na maging magka-love Love team. team. And yun yung parang love song ko for the love team na ginawa ni Snafu Rigor. And until now, it's timeless. Galing. But even before Mr. Dream Boy, FAMAS awardee ka agad siya. Bata pa lang siya, di ba? Ilang taon FAMAS ka award naman for nun? Best Actress, Best Child Actress? Yes. I think I was 6 years old. Wow! 6 years old? So, kung ginagawa natin yung mga 6 years old tayo. Kasi I started at the age of 4 sa industry. And then I was very lucky enough to have both musicians and actors in the family, both sides. So, talaga, it was
it was something that you grew up with, no? Yes. Napaka-behave mo siguro ng bata. Oh, Kasi you started on 4 eh, di ba? ano? Pilya raw ako. Oh, pilya. Medyo naughty, pero I guess lahat naman tayo ganon, di ba? Oo naman, at six. Basta kikay, ganyan. Look at Candy, di ba? Yan na lang, yan na lang. Actually, yung cute lipstick eh. ng mama ko, ginagamit Ginagamit ko. mo. Yes. Oh, you're very Merong mga kikay. maliliit na mga, mga sampler na lipstick na you put in your, like, clutch bags. So, yun yung ginagamit ko lagi. Ang cute. Siguro nawawala ka. Lagi nawawala. Hinahanap ng mommy mo. Tapos ginagaya ko yung mannerism ng mom ko pag nasa tokador. Talagang, Out your lips, Saan feel kaya pretty. nagsimula po, Ms. Cheryl? Like, did you tell your parents, gusto ko to? Or natural lang siya nangyari? you know what was funny? My father, si Ricky Belmonte, the late Ricky Belmonte, or better known as Jesse Cruz, no, used to work with the Wonder Films. Yung production nila Onin, nila Nino Mulak. And then, yung isa sa mga executive producers doon at mga bosses ay si Tito Cheng Mulak, the father of Aga. So, one time, he went to the house, and then, nung nakita niya ako, sabi niya, oh, may bata pala dito, baka gusto niya mag-audition para merong makapareha si Onin. So, on the spot, pina-audition ako sa house namin, sa garden. Wow! And then, doon na nagsimula yung aking career and the rest is history. Ang galing. Bilang nag-umpisa ka at such a young age, and then you see people now also who want to become stars, ano nakikita mong difference between how you guys used to do it and how people are doing it now, the young generation? Actually, first of all, diba, the younger generation right now are very lucky compared to our generation because they already have the luxury of having mga workshops, ganyan, na before isabak sila sa screen or sa big screen or sa music, alam na nila kung anong gagawin nila. They have all the proper tools given to them. But with us, we had it in front of the viewers with Kuya Germs in That's Entertainment. So para bang pag sumabay ka, bala ka. Pag napahiya ka dyan, if it was embarrassing, pumiyo ka dyan or whatever, sintonado ka dyan. No, take two, di ba yung ganun? You do a better job the next time you do a live performance. yeah. Ganyan. Oo, ganon. Grabe. Pero yeah, I see naman na actors and actresses or inspired people who wants to be in the business, no? Nakikita ko naman yung passion sa kanila. Pagka Yeah. gusto nilang magstay sa business for a long time. Pag wala naman kasi, di ba, it just parang siguro is a 15 minutes worth of fame na Yeah. gusto mong ma-experience sa limelight. But other than that, yung iba talaga, masa-separate mo yung talagang may mga passion for the job, for the profession, compared to the ones talaga na gusto lang nilang ma-experience. Yeah, that's true, no? Sir Marco, siguro nung nag-shoot kayo nitong Kapatiran Kapatiran. movie, walang kaproblema ang yung naging shooting. Kaya nga po, ang galing ni Cheryl eh. Ay, Kaya, thank you. hindi kami nag-hesitate na piliin siya. So, automatic po, tinanggap namin siya po. Diba? Apo. What is your role here sa Kapatiran? It's all about a guy na nasa college na sumama sa isang fraternity. Yes. tama? So actually, yung kapatid ko na sumali dun sa fraternity, together with other actors na makakasama niya Yes. dun sa fraternity. So pinapakita yung dynamics ng ano nangyayari dun sa mga fraternities and with sororities as well, ganyan. Because yung kanilang mga opposite castmates naman nila ng mga guys, yung mga babae doon, sa college, sa universities ng sororities naman sila kasama, ganyan. So parang yung mga horrors ng mga Thriller. Ano yung pinagdadaanan? And I think Initiation, no? Mayor can explain better about this because advocacy rin niya yan. O bakit po ito ang ginawa ninyong, ang pinroduce ninyong pelikula? Actually, ang plano po natin is magkaroon tayo ng mga movies, especially yung mga advocacy film, para kahit po, eye-opener din, no? Lalo na timely kasi, di ba,
bago lang yung mga hazing na naging kumbaga culture or part ng mga fraternities, which is kaya nga ito po ginawang movie na to para eye-opener din no, sa mga estudyante, sa mga kabataan, para maintindihan nila ano yung advantages or disadvantages na meron sa fraternities or kahit nga sa sororities din. Para po maging talagang realistic yung paggagawa ninyo ng pelikulang ito to really reflect what goes on between fraternities and sororities. Yes. Ano po yung mga naging sources ninyo? Ito, maraming research na ginawa sila, Mayor. Yun yung understanding ko. Oo nga po. Actually, si Direk, okay, I would like to take the opportunity to mention din, ang movie na to, Neil Tan, yeah. dinirect ni Neil Boboy Tan under Yes. Mamay Production po. So, dumaan po yan sa proseso lahat-lahat. So, si Neil, alam na natin, magaling po siya ng director. So, sa kanya din yung script din. So, doon po, nag-umpisa ang lahat. May nakausap talaga siyang mga taga-members. na-abuse or na-abuso. Yes po. Kaya nga, we came up with that idea na gawin ang movie na to. Kasi para maging realistic ang dating. Plus, on my part naman, teacher naman din ako dito. So, parang pinapakita nila yung interaction between yung family members. Tapos noon yung mga victims ng mga fraternities or sororities. So, from there, nakikita na yung human interactions ng kung ano yung sinasapit ng mga mahal sa buhay, pag merong mga nabibiktima, gano'n. Kasi ako, hindi ko talaga magets yung... I mean, I keep trying to understand. Tinatanong ko rin sa tatay ko na naging parte ng isang fraternity sa Brotherhood, UP. yes, correct. Ano bang benepisyo nito sa buhay? Paano mo sila magiging matatalik na kaibigan pagkatapos kanila pahirapan? Pagkatapos kanila iyakin? Saktan. Tapos after that, uy, bro tayo ah. Uy, diba? Bread tayo ah. Parang, Pero sinasabi nila, nandun yung glue. Diba? Nandun daw yung glue. Kapag may mga nila, nangyari. diba? Sabi nila. Oo. Parang, Iba-iba kasi yung siguro when you go pinapakita. through hardship together, Yes, that's the binds you as yes. Tama po. human. For as long as hindi naman sobrang abusive because meron ding iba na, 'di ba, it goes to a point na it crosses that Yeah. that line. Yes. Na nananakit na at hindi lang pananakit to the point na namamatay. Yes, correct. Diba? Totoo naman. So, diba, imagine, hindi lang yung mga taong yan yung nagiging biktima, kundi yung mga taong malalapit sa kanila. Totoo yan. Because Mga mahal sa forever, buhay. diba? Forever, hindi mo na makakalimutan kung ano nangyari. Pag ikaw yung naiwan, Yeah, I can just imagine yung mga Yes. mahal nila sa buhay, di ba? At yung lahat ng ginagawa natin, no? Kahit anong bagay, so dapat in moderation. Yan lang siguro. Kaya nga sabi po ni Pia kanina, na totoo po yun, yung pag dumaan ka ng hardship, of course, magiging source din yan ng banding. So, pero kailangan source ng strength. Yung brotherhood ba, may social pressure ba para sumali yung mga bata? Ang peer pressure daw. Oo, peer pressure, ganyan. Hindi man, yun nga, as I said kanina, no? Yun nga, sinasabi natin na kailangan mo natin dumaan sa hirap para at least parang, kumbaga, Maging strong din sila. Parang ganun. Pero siguro na-abuse naman, parang sumubra. Kasi lahat ng sumusubra naging masama eh. Opo. ang hirap Wala tayo eh. mag-hazing. Pwede na Ito may hazing dito ngayon ah. May initiation tayo ngayon ah. Kasi may reenactment challenge tayo eh, ng isang scene sa kapatiran. Oh. Sinong gagawa? Ikaw? Teka lang. Teka lang, may ganyan. Gusto ko yan. Gusto ko Tayong makita. clip. Paano natin gagawin? I-reenact daw. Totoo? Dapat alam nila, diba? Oh, yun Ano yung yun? initiation daw natin dito. Ang office scene. Office scene. Ayan, okay. Sino bang actresses dito? Ah, Si si pala yun. Michelle. Ako pala, hindi pala kayo. Sige. Live pala yung clip. Naging teatro. Okay. Ikaw pala yung kasama sa So, initiation, dapat, right? dapat 5, 4, 3, 2, 1, ganyan. Okay, 5, 4, 3, 2. Ikaw na. Action. Magandang araw, Mayor. Ito po yung kapatid ko, si Aris. Masipag po yan at tsaka matalino po yan. Alam niyo po na medyo gipit po kami ngayon sa pera. So, baka gusto niyo po kaming matulungan sa kanyang pag-aabogado. Oo nga, Oo, Mayor. ganon. Gustong-gusto niya pumasok ng law school eh. Baka meron po kayong pwedeng mapagawa sa kanya para makaipon siya ng
pambabayad niya sa matrikula niya. Si Mayor, walang lines. Mayor, okay ba, Mayor? Si Aris also Actually po, advocacy po natin na makatulong, no? So, kaya po tayo na-elect na bilang isang mayor dahil po may puso po tayo na handang tumulong po sa kahit sino. Tama. Ay, hindi ko kasi binigyan ng lines. Oo, ma'am. Adlib lang, Nag-adlib tuloy siya. Adlib. Mag-adlib. Sabihin na lang natin, Very good. sino pa po ba ang mga kasama natin dito? Kasama namin dito si EJ Falcon, tapos si Alger Abrenica, and of course, Miss Patricia Javier and Bembol Rocco also. Wow! At si Julio, yes. Julio Diaz. Julio Diaz. Uy, ang gagaling nitong mga to. Big time. Ito po ba ipapalabas sa lahat ng mga cinema? Apo. Yes, Apo. before the end of the year. So, yun yung target namin, and then babalik sana tayo ulit dito pagka meron na kaming definite date for Yes that. po. Oh, baka gusto niyo pong imbitahan muli ang ating mga kada. Mga kada. Opo, mga kada-umaga po, no? Thank you so much for this opportunity na ma-invite niyo kami. So, thank you so much. Then, pangalawa, sa mga cast natin, kay Neil Bubuitan, maraming salamat. Sa line producer ko, kay Ate Sheila. Thank you so much. Then, ayun po, abangan niyo po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kapatiran po, napakagandang movie po to. At hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, kapatiran sa buong mundo. Ganyan po. Oo, may track record na si Mayor in producing Yes, tsaka 'di ba nanalo rin siya sa Fama. things. Oo. Oo, katulad nung biopic. Yes. Na nanalo sa Fama sa pagkaramay-raming awards. Kami pong naghakot awards sa Panginoon. So, sana umakit din ito. Sana po, sana po. Thank you, thank you. Mayor, imbitahan niyo po yung mga kababayan niyo in your own dialect. Po, sa mga kapwa ko Muslim, no, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Lano del Norte, kay Governor Khalid Dimaporo, thank you so much for granting us, no, na mag-shoot kami sa Nunungan for 2 days, along with Cheryl Cruz, no. So thank you so much po. Maraming salamat. Maraming salamat. Naka, hindi ka daw pwedeng umalis nang hindi kumakanta ng Dream Boy. Yung mga fans mo, naka-abangers na. Maestro! Lagi handa. Kuya Chris, kaya? Kuya Chris pa ba? Ayan na. Everybody! Ang isip ko'y litong-lito, di ko alam ang gagawin. Hirap ako sa paghuli ng iyong pansin. Kapag nasasalubong ka, dibdib ko'y kakaba-kaba, pati ang tuhod ko'y nalalambot na rin. Hayan na nga't sumulyap na ang mapupungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Ha, ha, ha. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang nakatagong lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko, mananatiling dream boy ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Thank you sa pagpapaunlang, Cheryl. Maraming salamat mga batang kapatiran. Huwag niyong kakalimutan, abangan niyo yan. Naging panig. Thank you po. Thank you, thank you, Vice thank you. Mayor at Cheryl, Yes, maraming thank you. salamat. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.